Hi! Hello! Nakikita niyo ba sa TikTok mo yung nagbebenta ng probiotic? Natawa lang kasi ako dahil ang madalas na marketing spiel ng mga nagbebenta is either nakapagkamalang kang buntis or bloated ka pa. Ako kasi parang they talk about being pregnant as if it's such a bad thing. Alam niyo, ako, pag nakapagkamalang ng buntis, natatawa ako. And somehow, I feel honored to be mistaken as a pregnant woman. Why? Because being a mother is like such an honor to be. You know, to be able to bring out a life in this world. It's parang for me, it's just an amazing. It's funny lang cause yung mga nagbebenta ng pampapayat, madalas yun, they always use yung napapagkamalang kabang buntis and make it sound like being mistaken as a mom is such a bad thing. Like ako, marami akong times na napagkamalang akong buntis. But I'm never offended. I don't know, maybe it's just how weird I am. I don't know. Like, naalala ko, pauwi ako from work. And, alam niyo yung terminal sa Ayala. So, there was a time na umuwi ako ng maaga. And then, van kasi yun eh. Pagbukas ko nung door, wala akong sinabi. I just opened the door. And, yung mga tao sa van, parang nag-assume na lang sila na I'm pregnant. Tapos, a girl said na, "Uy kuya, baka pwede si ma'am dyan sa harap." Kasi yung condition niya, maiipit siya dito. And mukha siyang buntis. So ako, I didn't say anything. Hindi man lang ako nag-explain, hindi po ako buntis. Kasi mas nakakahiya yun, no? I think it's more embarrassing. Yung napagkamalang kang buntis, tapos sasabihin mo, tapos magiging sobrang defensive ka. So ako, bed na. Nung sabi ng driver, "Ay sige po ma'am, dito na po kayo sa harap." So, ang saya ko, 'di ba? Solo ko yung harap ng upuan, solo ko yung aircon. Sa van, nakasakay naman kayo sa van pag-uwian. Sobrang init. Kung andun ka siyang medyo harap, yung first seat, bago yung driver, okay pa yun eh. Carry mo pa yung aircon eh. Pag nasa second row ka, carry mo pa rin. Unless malaki yung ulo at malaki yung buhok nung nasa harap mo. Talagang wala ka talagang hangin dun. Pero ang pinaka-impero na talaga yung simpot ng van. So yun, nung time na yun, pinaupo nila ako dun sa harap without asking me kung buntis ako or anything. They just assumed na dun ako maupo. So ako, I didn't say anything. I just enjoyed the privilege. Madalas yan. There was a time pa naman nag-CR ako. Tapos, pinauna nila ako just because they thought na buntis ako. And again, I just let them. I just let them do their good deed for the day. Diba? Hindi naman nila alam kung totoo or hindi eh. So, hayaan mo sila. Who am I to stop them from doing a good deed for the day? I mean, I think a person should at least sa buong araw, sa isang araw, would be able to do a good deed for the day. Kasi, iba talaga yung dating. Iba rin yung feeling, yung fulfillment mo na nakatulong ka sa isang tao. Ano nga yun eh, parang merong sinasabing brother ko before na kung saan man niya gagamitin yun, nasa sa kanya yun. Basta ako, ang intention ko is makatulong. So, it's just basically the same. Tapos, nung college ako,
I remember madalas kaming ma-traffic sa Coastal Road. Yung school ko kasi nasa Tap-Taping eh. So, madalas akong ma-stranded sa traffic sa Coastal Road. Tapos naalala ko, tayuan na yun eh. Pero nakaupo ako. Nakaupo ako sa isang three-seater and then this guy who was seated, alam niyo yung, di ba sa bus, ewan ko kung inabot niyo pa yun. Meron yung upuan sa gitna ng aisle. Di ba magkatapat yung seats ng three-seater at saka two-seater. Usually, merong folding na upuan dun sa three-seater. So, pwede mo yun ibaba. So, pwede kang maupo sa gitna. So, nung time na yun, yung upuan ko na three-seater, may nakaupo na guy sa gitna. And meron siyang dalang isang box na Shakey's Pizza. Tapos nung nata-traffic kami, inalok niya ako ng slice of pizza. So ako, bago ko pa naisip na may something si kuya, baka may gusto siya sa akin, humirit na kagad si kuya niya. Nakikita daw niya kasi sa akin yung wife niya. So ako, sinintay ko lang siya mag-explain. Yung wife daw niya kasi is already 4 months pregnant. So parang kasap-isip ko, mukha pala ako 4 months pregnant. So inalok niya ako ng slice of pizza. Kasi sabi niya, yung pizza nga daw niya yun is pasalubong niya sa wife niya. Pero, knowing yung appetite ng wife niya, at saka yung, matagal na kasi kaming nandun eh, dun sa area na yon na parang complete standstill talaga. Parang mga 15 minutes na kaming nandun. So sabi niya, he can only assume na I'm already hungry. So, he offered me a slice of pizza. Tinanggap ko ba? Hindi. Kasi sabi ko na I had a full meal before riding the bus. And I wasn't really that hungry. Tsaka parang sabi ko, baka bilang ng asawa niya yung slice of pizza. Tapos maging cause pa ng away nila yun, di ba? Eh, alam naman natin, ang mga babae, super sensitive yan pag buntis. So, kung ibibigay ng guy yung excuse na yun because of another girl, baka maging issue pa yun. Tapos maging, yun, maano pa yung bata, advance tayo mag-isip eh. So, I just politely said na, no, I'm okay. Ano pa ba? Ano pa bang mga perks ko? Mostly na student ako eh. Nalibre na rin ako sa pamasahe. Binayaran, ayaw tanggapin nung conductor yung bayad ko. Ilang beses niya ako dinadaan-daanan. Kulang na lang. Ibalandra ko talaga yung hita ko para lang tumigil siya sa harap ko. Tapos hindi talaga. Tapos hanggang sa pababa na ako, sabi ko din sa driver, sabi ko, kuya, hindi po ako nakabayad ng ticket. Tapos sabi nung conductor, okay na te. Sabi ako, okay. So, pag may mga ganyan, alam niyo girls, pag may mga ganyan tayong privileges because of how we work, na hindi naman nakaka-degrade or nakakayurak ng pagkatao natin. Let's just accept it. Kasi, mas nakakahiya, actually hindi nakakahiya on our part to correct them yun. Nakakahiya yun on the person. Like, nung isang beses, it was my turn. Merong pila sa CR. And the girl behind me, she really looked pregnant. So I just said na, automatic kasi sa akin yun eh, senior citizen, pregnant woman, pinapauna ko yun. So nung pinauna ko siya, sabi ko, ma'am, mauna ka na mag-CR. Tapos si ate, defensive niya, hindi po ako buntis, ma'am. Hindi po ako buntis. Mataba lang po talaga ako. And I was like, ate, pagkakataon mo na mag-CR. It's like, wala naman kaming pake kung buntis ka talaga or hindi. So parang naisip ko, why are people saying na parang you're making it look like na it's a bad thing to look pregnant? And why would you even
think associate being fat to being pregnant. Di parang sinabihan mo din yung mga pregnant ngayon na sobrang conscious na nga sila of how they look because they're pregnant. Tapos yun pa yung maiisip mo talagang marketing spiel para magbenta ng pampapayat. Puwede ka naman mag-stay ng bloated ka pa, you feel heavy. Hindi. Dinuktungan mo pa talaga na yung napapagkamalan kang mataba at the age of 29. Mahina ngayon. You should be grateful. Diba? Alam nyo, pag ang babae ang buntis, she's at her prettiest. I don't know if you guys notice. Yung mga guys diyan na may asawa na buntis, 'di ba? Your wives, kapag buntis sila, they are at their prettiest. So I don't know how naisip ng mga nagbebenta ng pampapayat na gamitin ng nagmumukha kang buntis. Parang bang it's such an ugly thing to be pregnant. Ako pag sinasabihan ako ng mukha kang buntis, ano naman iniisip ko? May pumatol. Kasi hindi naman ako pwede mabuntis mag-isa. Ano? Tsaka nung naalala ko ng college ako, nag-stop kasi ako ng school for ilang months. Tapos, yung chika ko ng teacher, umalis din siya ng school. So, pagbalik ko ng school, may issue na kami. Na kaya daw umalis ng school yung teacher is because nabuntis ako. And kaya ako nawala because I had to either had an abortion kasi parang parang 5 months lang. And then I returned sa school. Nag-rest lang talaga ako because of a medical condition. Tapos sabi ko, wow, yun na pala yung mga chismis. Tapos, kaya napaniwala yung issue na ganun yung nangyari. Because when I left school, I was chubbier. And then when I came back, I lost some weight. Not because I had an abortion or had a miscarriage or whatever, but I was taking medicine for my migraines na ang only side effect niya is anorexia. Kung ano man yung gamot na yun, hindi ko na pagsasabi kasi hindi nyo rin naman mabibili yun ng walang reseta. Pero yun siya. Yun yung side effect niya. So girls, kapag kayo po ay napapagsabihan na because you're chubby at mukha kayong buntis, huwag po kayong masasad. Kasi po, other than yung size nyo, ang isipin nyo is, maganda ako. Because wala pa akong nakitang buntis na pangit. Kahit sabihin natin na pag buntis ang babae, magiging po siya. Pero kahit ganun siya, maganda pa rin siya. Wala akong nakitang buntis na kahit anong nationality, kahit anong skin color pa yan, kahit ano bang economic status yan, na masasabi kong pangit. Wala. So, be proud. Be happy. Don't take it negatively. Maganda ka. Maganda tayong lahat. Diba? Yun lang.